Magandang araw mga Ka-Alpha TV. Sa umaga ito hindi muna tayo magliligaw-liw at tuturuan muna namin kayo kung paano ayusin yung mga DJI Mini 2 battery nyo. Ito yung mga battery na hindi na gumagana at medyo buntis o defective na, lumolobo. Kaya tara, sundan ang video na to at tapusin. So mga Ka-Alpha TV, kung kayo ay nagmamayari ng DJI Mini 2 at medyo may katagalan na yung battery at siguradong nakaka-experience kayo ng mga ganitong battery na lumulobo. So kung mapapansin nyo ay magkaiba itong dalawang battery na to, pero sira din tong isa. At itong isa lobong-lobo na. Pag tinatanggal ko to sa drone ay ginaganyan ko na. So hindi na siya magkasya dun sa smart charger niya. Kaya minabuti kong itong isa ay buksan at susukin ng karayom para hindi lang lumobo. Pero sa kasamaang palad, hindi na ito nagpa-power on. Kaya ito't bumili ako ng batteries or cells, 4 ka piraso. So ilalagay ko na lang yung link sa baba kung saan ako nakabili nito. At tapusin ang video na to para siguradong maayos at walang disgrasyang mangyari sa pagkukumpuni ng mga battery. Ito pala yung mga unang kagamitan na kailangan mo: soldering iron at mga plastic na bagay na pwede natin magamit. Wag kayong gagamit ng metal kung hindi kayo sigurado sa gagawin nyo. Kasi konting short lang na mangyari ay siguradong aapoy at magkakasunog sa bahay nyo. Tara! So ito yung unang gagawin natin sa batteries. Kukuha tayo ng plastic tray o kahit anong bagay na plastic na pwede mong gamitin sa bukas sa plastic covering ng battery. Kung bakit plastic ay para sigurado at may security ka. Kasi once ma-puncture mo yung battery gamit yung metal ay magkakos ito ng apoy. Kaya mas safe na plastic yung gamitin natin. Kaya panoorin ang video na to kung paano gawin. Tara! Medyo matigas siya mga Ka-Alpha TV at pinapahirapan tayo, pero tingnan nyo at meron niyang mga technique kung paano ito buksan. Yung lock ay pag ganon, kaya gaganyanin natin. Yan. Bagong bukas pa lang yung battery, medyo matigas yung pagtanggal nito dahil dito sa adhesive na to. So konting tiyaga lang. Pwede ring gamitan ng konting pwersa. At sa port na to ay kailangan mong itulak pababa gamit din yung plastic na tray. Again, wag gagamit ng metal kung ayaw nyo magkasunog dyan sa bahay nyo. So itutulak lang natin to pababa. Ganyan. Dahil sa adhesive medyo matigas, yun yung sinasabi ko, kailangan ng konting pwersa.
nabukas na mga Ka-Alpha TV. So ito yung unang bubungad sa inyo, isang 2 pirasong battery na nakabalot sa thermal tape. Babaklasin lahat natin to para matanggal yung battery sa pagkakahinang doon sa main board or doon sa circuit board. Tanggalin yung mga balot-balot. So kung napapansin nyo mga Ka-Alpha TV, expose yung 2 terminal ng battery dito. Kaya konting ingat at wag i-short. Test natin kung anong nangyari sa battery. Ayun, patay na. 0.9 na lang. At dito ay may covering at ma-expose natin yung terminal ng battery sa kabilang battery. At tinest natin at medyo okay pa to, 3.4. Pero mas maiging palitan na lang natin at sa ngayon ay tinatanggal na natin yung thermal tape. Ito pala yung puncture na ginawa ko noon. Wala akong magamit na battery kaya pinagtutusok ko ang mga to kasi mga buntit. So papalitan natin yung thermal tape. Dapat siguraduhin meron kayo nito. Ayan, nabukas na ang alimang. So di ko alam kung ano tong bagay na to or component. Siguro ito ay sensor sa temperature ng battery, kaya wag nating tanggalin to. Hayaan lang natin siya dyan. So tanggalin itong insulator between 2 terminals. Ayan, may nakalagay pala dito na polarity ng battery. So hindi na tayo malilito kung saan natin ikakabit. Ayan, may positive dito. So test natin uli itong metal plate kung talagang connected siya, kung wala ba talagang insulator. At connected naman talaga siya. So wala na tayong kailangang tanggaling insulator, hindi na tayo magkikispis. So tatanggalin na natin yung battery sa pagkakakabit sa board. So natanggal itong negative terminal gamit lang yung puwersa, pero yung positive ay kailangan na ng tool. So i-tape natin to para secure, kung nakikita nyo, para hindi mag-short. Ayan. Konting puwersa dito sa negative side ng battery at tape doon sa natanggal natin para hindi ulit mag-short sa pag-cut doon sa positive terminal. Ayan, at successful tayo doon sa pagkalas ng walang sunog. So dito ay tatanggalin natin at lilinisan itong mga terminal plates. Tara! So tingnan nyo na lang mga Ka-Alpha TV ang gagawin ko. So ayan mga Ka-Alpha TV, lalagyan natin ng electrical tape yung board para at least meron tayong konting protection dun sa mga nakakabit na components.
na nga mga ka-Alpha TV, kung titingnan nyo ay nalinis na natin yung mga terminal plates. So medyo may katigasan tong tanggalin, so konting tiis at siguraduhin mataas yung temperatura ng mga panghinang nyo para hindi kayo masyadong magbabad ng init sa board. So ito pala yung mga batteries na aking nabili. Para makasigurado mga ka-Alpha TV, tinapat ko yung luma at saka bago para alam ko kung saan magkakat. Ayan. Ayan at konting linis mga ka-Alpha TV. Siguradong ibalot ito mga ka-Alpha TV ng thermal tape para kung sakali ay may protection tayo kahit papano. At sa wakas mga ka-Alpha TV, nabuo na itong battery natin. Pero hindi pa to gagana kasi kailangan pa to idaan sa CP2112 na debugger, battery debugger. O tingnan nyo at hindi pa siya iilaw o umiilaw. Kahit i-charge natin to, hindi siya gagana. Kaya abangan nyo yung susunod natin na vlog kadugtong sa video na to para malaman nyo naman kung paano mag-debug ng batteries. Ayan mga ka-Alpha TV, at natapos na natin ayusin tong battery na to. At sana'y natulungan ko kayo sa pagkukumpuni ng mga battery nyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay please pasubscribe at like. Maraming salamat. Bye bye.